Huling 10 araw. Ha? Huling 10 araw. Sahih. At ano yung mas mainam sa Ramadan? Gabi o araw? Gabi. Tama. At sa huling 10 araw na ito ng Ramadan, ang pinakamainam dito yung gabi ng Lailatul Qadar. Okay, balik tayo sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah para maunawaan natin na maigi kung gaano kainam ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Tayyib. Ang sabi ng mga ulama, ang pinakamainam na araw sa 10 araw ng Dhul Hijjah, anong araw ito? Araw ng Arafah. May nagsabi araw ng Arafah? Pangalawa, anong araw yung araw ng Arafah? Pang ilan? 9 days. 9 days, mashallah. Barakallahu fikum. So lahat tayo nagpa-fasting sa araw na yan. Kasi malaki ang reward sa araw na yan. Ano yung reward sa tao nag-fasting ng araw ng Arafah? Ha? Papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung nakaraang taon mong kasalanan at yung unang darating na isang taong kasalanan. Ang tinutukoy rito yung mga minor sin. Okay? Yung mga maliliit na kasalanan. Tayyib. Ang sabi ng mga ulama, ang araw na tinutukoy rito, yung pinakamainam na araw dito is yung Yawm Arafah. Yung araw ng Arafah. At ang iba naman, ang tinutukoy nila, ang pinakamainam na araw dito ay ang araw ng Eid. Bakit sa araw ng Eid? Dahil sa araw ng Eid, subhanallah, sa araw ng Eid, yan ang araw na kung saan ang mga Muslim sa buong mundo ay nag-aalay ng katay para kay Allah. Anong inaalay nila? Maaaring kambing, maaaring tupa, maaaring baka, maaaring kamelyo. Alam niyo ba mga kapatid, nabanggit sa Biblia ang Hajj. Yung mga tao na nagsisigawan, nagbibigay pugay sa Diyos, dinadakila ang Diyos sa lugar na mga malabundukin. Tapos, ang kanilang mga puting, sila ay nakasuot ng puting damit. Lahat ng nandun. Iba't ibang lahi, sinasabi sa Biblia. Iba't ibang kulay, iba't ibang salita. Pero iisa lamang ang kanilang sinisigaw. Ito yung pagpugay sa Diyos. Ito yung pagsabi ng, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Iba't ibang kulay. Di ba? Iba't ibang kulay, iba't ibang salita, pero iisa lamang ang sinasabi. At lahat sila ay nakaputi. At sinasabi rin mismo sa Biblia, ang kanilang mga puting damit, pakinggan nyo ang kanilang mga puting damit, matatalsikan ng dugo ng kordero. Ano yung kordero? Tupa. Matatalsikan. Ibig sabihin, ano ginagawa nila? Nagkakatay sila. Nagsasakripisyo sila, nag-aalay sila. Sino yun? Yung mga taong nakasuot ng puting damit at nagbibigay pugay sa Diyos na sinisigaw ang pangalan ng Diyos. Yan yung ginagawa ng mga Muslim. Nabanggit yan saan? Sa Biblia. Pero mga kapatid, labas tayo ron. Ang sa atin sa Islam, ito yung paniniwalaan natin. Nabanggit na natin na ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah ito ay mabuti at kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon may nagsabi, balikan natin yung hadith. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na ang gawaing mabuti para kay Allah ay kaibig-ibig sa mga araw na ito. Ito yung unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Ngayon, ang mga sahaba, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay nagtanong, o sugo ni Allah, kahit ba ang sabi nila, kahit ba ang pakikibaka para kay Allah, kayang lagpasan ng mga gawain na yan? Nagets niyo yung point? Yung pakikibaka laban kay Allah. Bakit sinabing pakikibaka? Noong unang panahon, lagi natin ito binabanggit, ang mga bansa, laging nagsasakupan yan. Normal yan. Yung mga Romans, mahilig man ako yung mga Romans Yung mga Romans. Yung mga Romano. Kaya nga yung Romano nakapunta dito sa gitnang silangan. Samantalang saan yung nila? Yung teritoryo nila? Sa Europe. Pero nakapunta sa gitnang silangan. Layo. Paano nakapunta sa gitnang silangan? Ang ibang bahagi, ang buong Egypt,
Nahawakan nila yan, ng Roman empires. Pati rin yung Sham, yung Palestine, yung Syria, yung Jordan, nahawakan nila yan. Kaya nga, uso noong unang panahon, at normal lamang ito yung manakop, sakupin ng isang bansa. Normal yan, tandaan nyo. Kasi ang bawat bansa, gusto nila sila yung namamayagpag. Pati yung mga Persians, ganun din. Yung mga Muslim, nagsimula sa isa kay Propeta Muhammad SAW. Tinaboy sila sa Makkah. Hanggat ng ibang bayan pa, pumunta pa sa Ethiopia. Napakalayo ng Ethiopia. 2 beses naglakbay ang mga Muslim doon kasi inaapis sila sa Makkah. Inaapis sila saan? Sa Makkah. Pinapatay sila sa Makkah. Pinaparusahan sila sa Makkah. Hanggat nagkaroon sila ng sariling state. Saan? Ano kauna-unang? Walang sagot dito ha. Akbar, wag kang sagot. Ano yung ba't sino to? Si Abu Maher. Abu Maher. Ano yung kauna-unang state ng mga Muslim? Ano yung kauna-unang lugar ng mga Muslim? State. Kauna-unang state ng mga Muslim. Ha? Madina. Sahih. Madina. Yung nagkaroon ng Madina, doon nagsimula, pinahintulutan ang mga Muslim na lumaban. Dahil ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, inaapis sila sa Makkah. Tapos, may mga matatapang na sahabi. Si Umar ibn Khattab. Tapos, marami matatapang. Yung mga sahaba, Ya Rasulullah, magsimula na tayo. Bakit di tayo gumanti? Pinapatay yung mga Muslim. Inaapit tayo. Bakit di tayo lumaban sa mga Quraysh? Una, Quraysh pala yung kalaban nila. Quraysh pa lamang. Tapos, si Propeta Muhammad nagsasabar lamang siya. Ilang taon, napakatagal. Hanggat sa nakapunta sila sa Madina, nung nagkaroon sila ng puwersa, lakas, udina lilladina, pinahintulutan para sa kanila, udina lilladina zalamu, udina lilladina yuqataluna bi annahum dhulimu. Ang sabi ni Allah sa suratul Hajj, pinahintulutan na sila na makipaglaban. Bakit? Dahil sila ay mazlum, sila ay inapi, sila ay pinagpapatay. Yung mga Muslim pinagpapatay. Nung simula ng araw, kaya nga sa ating mga balik Islam, o kahit di ka balik Islam, basta Muslim ka, tandaan mo may kaaway ka. Normal yan. Yung pag-iinsulto lalaitin ka, yung mga Muslim may balbas, yung mga Muslim tuwad ng tuwad. Na? Marami yan eh. Normal yan. Kaya kapag Muslim ka, isipin mo na yung mga nakapaligid sa'yo, marami sa kanila, ayaw sa'yo. Tapos hanggat sa nagkaroon silang state, pinahintulutan na sa kanilang lumaban. Kaya noong unang panahon, uso talaga yung labanan. Uso yan. Hanggat sa si Propeta Muhammad SAW, nakipag-usap na, nakipag-negotiate na sa mga Romans. Allahu Akbar. Libo-libong Romano ang kalaban ng Islam. Libo-libo. Gayun din yung mga Persians. Malakas na imperyo. Pero alhamdulillah, lumaganap ang Islam sa tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil tayo ang tunay na reliyon. Napatalsik ang mga Romano sa Egypt, sa Sham, sa Palestine, at buong Saudi Arabia ay mga Muslim na ngayon. Yung Qatar, yung Kuwait, yung Dubai, di ba? Lumaganap. Alhamdulillah. Sa da'wah, sa pagpapalaganap ng Islam. Kaya ang tanong dito ng mga sahaba, kahit ba usugo ni Allah, pakikiba ka kay Allah, kumbaga, mas mabuti yung mga gawaing mabuti sa unang 10 araw na yan. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, walal jihad fi sabilillah. Kahit pa yung pakikiba ka para kay Allah, kayang lagpasan ng mga gawain yan. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng kabutihan sa unang 10 araw, kaya mo lagpasan yung tao na nakikiba ka para kay Allah. Yung pinoproteksyonan niya yung bansa niya. Halimbawa sa Pilipinas, sa lugar natin, pinoproteksyonan natin ang ating bansa laban sa mga mananakop. Laban saan? Sa mga mananakop. Kasi ito yung utos ng Islam. Kailangan alagaan mo, proteksyonan mo, lugar mo. May mga Kastila, halimbawa lamang. O kaya mga Hapon uli, bumalik yung mga Hapon, mga Amerikano, tapos tayo, pinagtanggol natin yung sarili nating bansa. Kasi ayaw natin na apihin tayo. Ayaw natin na sakupin tayo sa ating lugar, sa ating bansa. Yung taong gumagawa ng kabutihan sa unang 10 araw at sa tao na pinoproteksyonan ng kanyang bansa, mas lamang yung tao na gumagawa ng kabutihan sa unang 10 araw. Mas lamang siya, mas malaking reward niya. Kapag naabutan niya yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Nakuha niyo yung kaibtan, yung kainaman ng unang 10 araw? Ibig sabihin, sa bahay lamang siya nagbabasa ng Quran, tapos yung isa, takot na takot.
Kumbaga, pawis na pawis, pagod na pagod, walang tulog dahil sa pakipaglaban sa mga mananakop. Halimbawa yon. Sino mas mainam sa kanila? Yung nagbabasa ng Quran, yung nagdidikir, yung nagsasala sa unang 10 araw, yung nag-aayuno sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Maliban na lamang, ito, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi lam yarji' min dhalika shay'. Maliban na lamang ika sa isang lalaki sa mga tao na lumabas ng kanilang tahanan kasama ang kanyang kayamanan na wala nang bumalik doon. Ibig sabihin, namatay siya. Namatay siya sa pakipaglaban sa kanyang bansa, sa kanyang relihiyon. Di ba? Pinoteksyonan niya ang kanyang pananampalataya at wala nang bumalik doon. Kasama ang kanyang sarili, una at kanyang kayamanan. Kanyang kayamanan. Kaya niya nagpasahan yung gawain ng Dhul-Hijjah. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, "Ma min amalin azka 'inda Allah 'azza wa jalla wala a'zam ajran min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha." Wala ika na mga gawain na ito ay azka. Ibig sabihin, kapuri-puri kay Allah. Kaibig-ibig kay Allah at pinupuri ni Allah yung mga gawain na yan at mas malaking reward sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya mga kapatid, inshallah maabutan natin yung araw ng Dhul-Hijjah at kung maabutan natin ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga gagawin natin at ibabanggit natin. Una, as-siyam. Unang araw ng Dhul-Hijjah, pwede ka na mag-fasting. Ilang araw ka mag-fasting? Siyam. 10 araw o 9 na araw? Siyam na araw. Nuruddin, ilang araw ka fasting? Hindi. Huwag mong sundan sila. Bro Adil, ilang araw magpa-fasting? Siyam? Bakit siyam? Sabi sa hadith, 10 araw na mabuti, kaibig-ibig para kay Allah eh. Ha? Hindi kasama yung Eid. Bakit hindi kasama yung Eid? Aywa. Sa araw ng Eid, bawal mag-fasting. Kahit malinis ang intention mo, pero sinuway mo si Allah at si Propeta Muhammad SAW, walang reward na makukuha, kundi kasalanan. Dalawang Eid, bawal mag-ayuno. At kapag Friday naman, iaakma mo mismo sa isang araw na Friday, direct lang Friday, magpa-fasting ka, ito ay makruh. Hindi kaibig-ibig yan. No? Kapag sasadyain mo mag-ayuno sa isang araw ng Jumu'ah. Pero maaari ka mag-ayun ng Friday kapag umakma yan sa pagpapasting mo ng halimbawa Ayyamul Bid, yung 13, 14, 15 ng kada buwan ng Hijri calendar, o di kaya yung 6 days sa unang araw sa buwan ng Shawwal, wala problema ron. At yung yung alternate na pag-aayuno, wala pong problema ron. Ang mahalaga, susundan mo siya. Ano yung unang gawin, yung mainam gawin sa unang 10 araw? Ito ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno. At lagi natin tatandaan ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, man sama yawman fi sabilillah, sino man ang mag-ayuno na isang araw lamang, isang araw ka lamang mag-fasting, isang araw ka lamang mag-fasting para kay Allah, ba'adallahu wajahu anin nar 70 kharifa. Ilalayo ni Allah ang iyong pagmumuka. Ang mukha natin, tayo, ilalayo tayo ni Allah sa impyerno ng 70 years. 70 years na layo mo sa impyerno. Paano halimbawa, nakasakay sa, yung pinakamabilis na takbo na sasakyan sa buong mundo, spaceship. 70 years ka maglalakbay. Saan ka mapupunta? 70 years, dire-diretso ha. Walang pahinga. So, ganyan kalayo yung pagitan mo sa impyerno. Ilang araw yon? Isa lamang. Hindi, yung reward ng pag-ayuno, para makuha yung reward na yun, isang araw lamang. Isang araw ka lamang mag-fasting, ganun ka lang ang reward mo. Ilalayo ni Allah ang mukha mo saan? Sa impyerno. Nang ilang taon, bro? 30 years. Subhanallah. Pangalawa, na dapat gawin natin sa araw ng Dhul-Hijjah, ang pagpaparami ng tahmid, yung pagsabi ng alhamdulillah, at tahlil, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
At ang paraan ng pagsabi ng ng takbir, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 beses yun. Ulitin natin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yung pinaparami natin. Pinaparami natin yun. Sa umaga, sa gabi, kahit saan tayo, ginagawa natin yun. Kapag pumasok na ang unang 10 araw. Kahit saan tayo, sa bahay, sa madrasa, nagtatrabaho ka, magtakbir ka. Naguhugas ka ng plato, magtakbir ka. Sapagkat napakalaki ng reward na yan. Yung una, yung 3 beses, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yung pangalawang siga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalawa lang. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bro sa ulo mo yun. Malaking reward, sayang yung reward na yun. Yung gantimpala. At kabilang rin sa mga dapat gawin sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, ang tao na kayang mag-hajj. Ang taong kayang mag-hajj, mag-hajj. Kung madali sa kanya ang mag-hajj. Kung kaya niya mag-hajj, mag-hajj siya. Kasi napakalaki ng reward. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Ang hajj na katanggap-tanggap, ang hajj mabrur, yung katanggap-tanggap na hajj, wala itong gantimpala, maliban na lamang ang paraiso ni Allah. Kapag katanggap-tanggap ang hajj mo. Pero kung nag-hajj ang tao, chismis dito, chismis doon, cellphone dito, kung ano na pinapanood, nanonood ng haram, nanluloko habang nag-hajj, nagmumura habang nag-hajj. Kasi, problema yun. Paano malalaman na hajj mabrur ang isang tao? Una, kapag lahat ng sunnah, lahat ng ginawa ni Propeta Muhammad, ginawa niya lahat ng sunnah. Nilayuan ang mga pinagbabawal. Lahat ng sunnah ginawa niya, yung mga obligasyon sa hajj, ginawa niya, at yung mga pinagbabawal sa hajj, nilayuan niya. At kapag siya ay nagbago, ibig sabihin, may nagbago sa kanya after niya nag-hajj. Ibig sabihin yun, ang hajj niya ay katanggap-tanggap. Malaking epekto sa kanyang pagbabago. Ang halimbawa nito, dati nagsasala siya 5 beses isang araw, pero minsan nalilate siya sa sala. After niya ng hajj, mashallah, lagi na sa first half. Naging maganda rin ugali. Dati mabilis magalit. After niya ng hajj, kalmado na palagi. Kahit na inaapi siya, sinasaktan siya, tahimik na lamang siya. Tandayan ang hajj niya ay tanggap. Pati rin sa umrah, mga first time nag-umrah rito, isa sa mga tanda na ang umrah mo ay katanggap-tanggap yung may nagbago sa iyo. Yung may nagbago sa iyong pagiging isang Muslim. Mula sa kasamaan, tungo sa kabutihan. Mula sa kabutihan, tungo sa mas mabuti. Tandayan na ang hajj sa isang tao o umrah ng isang tao ay tinanggap ni Allah. At kabilang rin sa mga dapat gawin ng isang Muslim sa araw na ito ay ang al-udhiyah. Sa may kakayanan, yung magkatay. Magpakatay ka ng kambing, tupa. Subhanallah, mga kapatid, minsan lang ito sa buong buhay natin eh. Magpakatay tayo, magkano yung kambing sa Pilipinas? 5,000 pesos, meron na, di ba? Sa probinsya siguro, mas mura, bro. Magkano yung kambing sa lugar niyo? 6,000. Ha? 5,000. Meron 5,000. Magkano yung 5,000? 350 riyal? Once a year lamang, brad. Once a year, magpakatay ka. At yung reward na yan, pwede mong ihati yung reward sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. Hati kayo ng reward. Walang problema ron. Walang problema ron. Naintindihan natin? Isang baka, ilang kayong hati sa reward, yung sa kambing, walang problema, hati-hati kayo. Brad, mga kapatid, minsan lamang yung magpakatay tayo. Isang beses lang sa isang taon. Gawin natin yan. Huwag natin iiwan. Kasi napakalaki ng reward. Napakalaki ng reward. Inshallah, magpakatay tayo. At marami pang mga kabutihan. Pag sinabing kabutihan ito yung kasi yung mabibigat na kabutihan na dapat gawin ng isang Muslim. Na una yung pag-aayuno, sinabi natin yung takbir, yung sabi ng Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, yung pag-hajj, at yung udhiyah. Kasi sinabi natin kanina na yung kabutihan. Pag sinabi kabutihan, saklaw niya na yung pagiging mabuti sa asawa, sa mga anak, sa mga tao, yung pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagiging mabuti sa kapitbahay, sa lahat ng tao, yung pagtuturo, yung pagdadakwa, at lalo yung pag-iwan sa mga ipinagbabawal ni Allah, yung pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah, gawin ito ng isang Muslim ngayong unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ano bro? Hmm.